tama po ba ang servant? Sabi doon, it means is slave, assistant, but also can be translated as official or officer. So, kaya naman pala na nagagamit ito. Dahil ang tawag talaga pala, or natatranslate talaga ang servant as an official or officer. Pero sabi naman sa Hebrew, ang tawag nito ay ibed. Tama po ba ang pagkakapronounce ko, brother? Ibed. Ibed. In Hebrew. At according sa Bible, meaning naman ito, it's a submissions. It is a submission of relationship between master and servant with trust of both parties. Di ba? Kaya nga tinatag nila, ito, nagtitiwala ko dito sa servant na ito. Kasi alam ko, hindi ako pagkakanulo nito, hindi ako tatalikuran nitong kamwat ni. So, alam ko naman po, dahil lahat naman tayo, katulad nga na sinabi ni Brother Barreto, ako rin po natutuwa at naisip ko yun kanina na, wow, at least, kung iilan tayo dito, lahat tayo ay mga leaders ng sambahan ng ating Panginoon dito. Kasi parang mas maiintindihan natin, do yung iba naiintindihan na, so to remind us, kung ano nga ba ang servant. Yan ang servant na sa Bible, it's a relationship daw. So hindi ka ituturing na slave talaga o alipin. O hindi yung mga... Pero ang alam ko naman, kahit naman saan, ang relasyon kapag ito'y tumatagal, mas lalo na galing yung trust ng both parties. Agree po ba kayo doon? Amen. Amen. Wala nagpipigback. Bakit kaya walang feedback? Siguro katulad din ito ng mga yung mga nakikinig ngayon, parang katulad din ng mga in-invite ko. Hindi naman kaya. Amen po ba? Amen. So, katulad nga ng sinabi ko na as a servant, assistant. Pero, tanong ko po ulit sa bawat isa sa atin. Bakit po tayo, ang bawat isa ba sa inyo, pakitaas na lang po ang kamay kung medyo pagod na po ang mga boses nyo. Gusto nyo pong maglingkod sa ating Panginoon o naglilingkod na talaga kayo sa ating Panginoon? Amen. So, sinabi kong itaas, nag-amen. Pag sabihin ko kayo itaas, pag sinabi ko mag-amen, magtataas. Amen talaga, napakabuti ng ating Panginoon. At least, kahit pa paano may interaction, na-pick up ko to kay Brother Joseph eh. Kailangan daw may interaction para wala daw matutulog at buhay na buhay at lahat ay nakangiti. Ang ganda-ganda nung time na yun na yung kanyang kada isang palit, iikot ka rin magpapalit ka rin ng upuan. Imagine mo, brother, nakita mo naman nandito ako, walang natutulog at lahat ay nakangiti. So, dumako po tayo sa servant. So, according sa, ang passage po natin is Mark 10:42-45. Ito pong Mark, hindi na po ako nakamubutan, na ko na rin po, na-share ko na rin po itong Mark 10. Siyempre, ako na lang din ang magsasabi, ito po ay tungkol sa grace. Grace is not entitlement, ang title po nun. So Mark 10, around 30, verse 30-32, yung tungkol sa magkapatid kay James and John. Yan po yan. So binalik pa rin ako ni Lord sa Mark 10:42-45, maaari po ba tayong tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Ayon kay Mark, kay Apostle Mark, 1, 2, 3, Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles and it over them, and their high officials." Amen.
Amen. Or sa ransom for many. Amen, Lord. Pagpalain mo ang iyong salita, Panginoon, Lord. And we still have faith, Panginoon, Lord, that ang iyong salita ay nagbibigay buhay at ito ay buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. So, niisip ko po yan na servant, di ba? Jesus called them together and said, kasi po yan, ano yan eh, yung scenario po na yan po yung, alam mo naman si Jesus kapag nag-share siya, di ba? Hindi siya yung direct. Diyan po napapanood sa chapter 10 nga, marami po yung topic na tinalakay dyan si Jesus o about kay Jesus. Marami pong sinabi dyan si Apostle Mark. Tama ba ako? Saglit lang po. Yan, nandiyan din po yung request ni James and John. And then, yung po sa bandang baba, kaya nasabi niya ni Jesus, na Jesus called them together and said, alam niyo ba na those who are regarded as rulers of the Gentiles, Lord is over them, and their high officials exercise authority over them. So kung papansinin niyo po itong passage na po to, ang gusto kong i-ano dito ni Mark is about, alam niyo yung this is not about salvation, hindi dito tinalakay ito. Ito yung parang, kung paano mo pamamamahalaan ang isang kongregasyon o ang isang community. Di ba? Sabi niya, katulad ng mga Gentiles, sino bang nag-rule sa kanila, di ba? Ang higher authority nun ay ang mga officials. Katulad din yan sa mga unbeliever. Dahil sila ay banned. Di ba? Iba yung mga Gentiles, ngayon lang naman na, hindi naman dati, ang mga Gentiles may sarili silang mga, anong tawag doon? Sinasamba. But through Jesus, kasama na tayo sa mga Gentiles, we are free and we can serve the Lord. We can call servant of God. So, paano ba sasabi na ikaw ay qualified na maging servant? Anong dapat maging motibo mo sa sarili mo? Or objective mo? Para masabi mo, gusto mo maglungkot? Ano ba gusto mo? Siyempre, Sister Annie, nag-ano na ako eh. Nagsisimba na rin lang naman ako. Di magpagamit na rin ako. Katulad ako nung dati. Sige, sa music ministry na lang ako. Kasi, kumakanta nga ako sa mga comedy bar. Bakit? Hindi sa gawain nila. So, ano yung ano ko doon? Wala man lang alam mo wala ka man lang, yung parang, sige na kahit anong parang normal na sa akin yung gagawin ko, walang effort. Diba? Very wrong po yun. Being a servant, ano nga ba? Kasi, Sister Annie, mga kapatid, kaya gusto kong maglingkod sa ating Panginoon kasi naniniwala ako na tinanggap ko na si Jesus at ako'y sa Kanya na. In return, paano mo malalaman na gusto mo maglingkod? Kung wala kang alam sa mga gusto niya, sa mga habilin niya. Di ba dapat alam mo yung mga yun? Habilin niya, mga commands niya, mga do's and don't na dapat natin gawin o hindi natin dapat gawin. Ngayon, kapag alam mo na yun, ngayon pwede mo na sabihin na, Lord, maaari ba akong maging lingkod mo? Pero ano ba dapat talaga ang objectives mo? Tandaan po natin yung dalawa. Kung ikaw gusto mo maging alagad ng ating Panginoon, you need to think
as a servant. You need to think, mag-isip ka na ikaw ay isang servant. And act as a servant. Yun po ang dapat natin maging iniisip, ang ating maging aksyon. Lagi natin isipin na tayo ay servant ng ating Panginoon. At tayo ay kumilos bilang servant of God. Agree po ba kayo doon? Amen. So, pero hindi ko na po yan nailagay din yan, ha? Baka po maghanap kayo. So, to be a servant of God, so dapat nakakilala ka sa ating Panginoon. Dapat alam mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas na through Jesus Christ. At alam mo din ang salita ng Diyos. Alam mo ang kanyang mga commands. Alam mo ang mga bawal at hindi. Kaya tama nga alam niyo ba ang Bible? Ito po magsasalamin ng mga ayaw at gusto ng Diyos. Ito rin yung mga magiging warning kapag hindi tayo sumunod at sumunod. Hindi lang dahil pilapin mo lang. Kasi okay lang naman ako maging kasi ang pagiging likod po natin, Panginoon, hindi po ito for convenience. Paano masasabi sa kalingkod ng Panginoon kapag nandito ka na sa hirap, nahihirapan ka na? Na halos hindi mo na rin maintindihan kung talagang ikaw ba ay servant o ano. Bakit nga ba po tayo naging servant ng ating Panginoon? Bakit tayo, gusto ko talaga yun na maglingkod kasi sa ating Panginoon. Talaga sister, talaga brother, gusto ko talaga ibigay yung yung talent ko. Gusto kong gamitin yung para sa sige sister, umattend ka ng ay kaya lang hindi ako pwede yan eh. Hindi ako pwede sa oras na yan. Alam mo naman sa trabaho minsan malilate ka, minsan hindi. So hindi ako sure. Gusto ko yan. Gusto ko naman talaga mag-serve kay Lord. Pero late na dumarating. Maliwa po ba ako? Baka mali ako. Review nyo na lang po ako. Kasi mali ang sinasabi mo. Sister Annie. Di po ba? Gusto mo mag-serve, pero sa convenient na gusto mo. Paano nangyari yun? Hindi po pwede yun. Ito po. So, dapat gusto natin maglingkod, check po natin yung mga puso natin. Ang puso daw po na isang servant o maglilingkod. Put other needs ahead of our own. Serve with the right motivations. Serve the way Jesus did. Agree po ba kayo? Amen. Amen. So, sabi nyo, put others' needs ahead of our own. According to Philippians 2:4-5, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ayan na. Put others' needs ahead of our own. Being a servant, you need to serve God alone. And worship God alone, but you need to serve God. After serving God, naka-attach na po yun is serve. Serve what? Serve other people. Yun po yun, ang totoong maglilingkod ng ating Panginoon, gustong maglingkod sa ating Panginoon, mas iniisip ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa kapakanan ng sarili mong kapakanan. Paano nangyari yun, Sister Anne? Ayun, nasa Philippians 2:45. Diba, kung gusto mo na maglingkod sa ating Panginoon, gusto mong isa ka sa tinatawag na servant of God. Ang pagiging servant of God naman, hindi naman bilang isang pastor, katulad
Brother Joseph. In all case naman pwede, basta na itataas mo ang pangalan ng ating Panginoon, pero dapat sa isang gawain na doon, ikinukomit nyo yung sarili nyo na I will serve God and I will serve others. Hindi lang po yung mga kapwa-kapitira natin, hindi lang po yung mga kagut natin, hindi lang po yung mga ka-close natin, even yung pinag-ubisita natin, even yung isang dekada mo ng kinaiinis at nagagalit ka, kasama yun sa paglilingkuran mo. Eh di parang nagpaka-plastic ka na, no? So, ibig mo ba sabihin si Sir Annie, magiging actor and actress? I don't think so. Kung yung tama, kung tama ang nasa puso mo, gusto mo maglingkod, aayusin ni Lord, hindi lang yung kinaiinisan mo, kinagagalitan mo, kundi pati yung puso mo. Para maging freely ka na makapaglingkod sa ating Diyos. Pwede ba yun na sabihin mo na galit na galit ka? Magkakaiba po yung may galit sa naiinis lang. Kasi ang galit po may may mga pang-ugat-ugat at sanga-sanga na yan. Pero kung nananampalataya mo kay Lord at willing po kayo magpabago kay Lord, of course, kay Lord walang imposible. Amen po ba? Amen. So, nakalagay doon na put others' needs ahead of our own, according to Philippians 2:45. Isipin po natin ang kapakanan ng ibang tao ba? Paano ba ang simpleng example po niyan? Katulad po nung may paborito kang pagkain, magbe-break kayo, break time sa trabaho. Eh, ikaw talagang, yun na lang yung magiging lunch mo. One day, a meal ka na lang. Kasi talagang nagtitipid ka or dahil yun na lang talaga yung budget mo. Asin ko pa lang. So, matagal-tagal pang bakbakan ng allowance mo. May nakita ka. Yun, kinaiinisan mo pa yun. Abala ka. Pero pray ka, Lord. Maraming salamat po sa pagkain na ito, Lord. Pagpalain mo. Kita mo yung kinaiinisan mo. Walang makain, natulog na nun. Lord, natulog siya. Hindi naman siya lumapit sa akin. Hindi naman siya naghingi sa akin. Hindi naman siya naghingi sa akin, Lord. So, anong kasalanan ko doon? May kasalanan ba ako doon? Of course, meron, di ba? Sabi nga being a servant, you need to give your service. Hindi lang doon sa mga nangangailangan. Mas lalo doon sa nangangailangan, pero hindi sinabi sa mga nangangailangan lang. So, ibig sabihin to everyone. Yan ba na kagut mo o hindi, kinaiisan mo o hindi mo makilala yan o kilala mo. You need to offer your service. Oh, brother, ano ba yan? Ba't natutulog ka na? Gusto mo kumain tayo? Tara. Kung hindi niya kinuha yun, at least ginawa mo yung dapat mo, yung tungkulin mo bilang ikaw ay tinatawag servant of God ka. Mas iisipin mo ang kabutihan ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Pero hindi naman po ibig sabihin na, alam mo yun yung nag-aano ka, yung sinasabi mo kung ano yung ginagawa mo sa ibang tao o pinamamalita mo, yung parang social media na naghihingi ka lang ng hit, like, comment, and share. Hindi po ganun ang totoong servant ng ating Panginoon. Ginagawa mo yan with or without knowing ng ibang tao. Ginagawa mo kasi yan dahil kay Lord. Diba? Ginagawa mo ang mga bagay-bagay sa mga tao dahil kay Lord. So, yun po yung tinatawag na tunay na paglilingkod. Genuinely, tawag ba nun? Genuine. Authentic. Tama, authentic. Tunay siya. Para sa alahas. 999.99. Na dapat yung may paano nga naman ba yung kung ang tutulungan mo o bibigyan mo ayaw mo talagang tao.
di ba sinabi nga, ginagawa mo yun dahil sa kay Lord. Masakit ba sa kalooban mo o hindi, gagawin mo yun dahil si Lord ang gusto mo mataas sa buhay mo. Hindi dahil, oh, galing naman ni Sister Annie, oh, grabe, dahil ang tinulungan. Sakto lang naman, hindi naman katotohanan. Diba? Na parang, ang dami-dami niya ng galing. Parang, tandaan po natin ang mga praises na maririnig mo na maganda na nangyari sa buhay mo, narinig mo sa ibang tao. Naku, yan po, para din yan sugal eh. Kapag napunta ka sa casino, nanalo ka, yan na rin po ang magiging pagbagsak ng buhay mo dito sa Macau. Parang ganun din po yun. Kapag tinanggap mo yung praises na yon at hindi mo tinaas yung kay Lord, hindi mo inacknowledge na yun dahil kay Lord, wala na rin. Dapat lagi kay Lord. So, put others' needs ahead of our own. So, susunod po yan is serve. Nawala. Nagkamali po sa pag-type. So, serve with right motivation. Ito po yung kanina sinasabi ko po. Dapat tayo po ay nagsaserve with right motivation. Bakit po? Bakit kailangan? So, according po sa Ephesians 6:7-8, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Kasasabi ko lang po yun. Because you know that the Lord will reward anyone for whatever good he does, whether he is slave or free. So, serve with right motivation. Serve with right motivation. Bakit nga ba serve with right motivation? Kasi kung iisipin niyo po na ano ba yung sa Tagalog motivation? Desire. Ano yung ginugusto ng puso mo? Yun ang motivation mo. Ano nga ba yung desire ko? Bakit gusto kong maglingkod? Huwag na lang yung reward muna. Dahil alam naman natin, kahit gumawa ka o hindi, God will bless you dahil God is so gracious. Diba? Yung mga hindi nga natin deserve, binibigay pa rin ni Lord. Pero dahil ginagawa natin ito, nagsiserve tayo wholeheartedly dahil iniisip natin si Lord ang pinaglilingkuran natin at hindi yung tao. Hindi natin pinitis si Brother Joseph. Ginagawa natin, sinusunod natin si Brother Joseph kasi we think our God first. And we obey Brother Joseph wholeheartedly dahil kay Lord yun. Kung tayo nagbibigay ng respect sa ating mga leaders, sa ating mga namumuno sa sambahan nito, it is because of God. Hindi dahil lang doon sa tao mo. So, right motivation, ano ang tamang desire mo dapat sa paglingkod o gusto mo maglingkod o you want to be a servant of God. Right motivation. Ano nga ba ang desire ko, Lord? Gusto kong, tandaan po natin na tayo ay nilikha upang maging worshiper. Pero tayo din po ay may mission. Diba? Ano yung mission natin? Gamitin ang mga talento o mga mga kakayahan natin. Diba yung sa mga ministry? Kaya tayo nandito sa mga ministry para hubugin yung ating mga talento for the glory of God. So, yun dapat ang iisipin natin. Ano nga ba yung aking motibo? Bakit gusto kong maging servant? Tanda po natin, ang being a servant of God, hindi lamang po yung tumatayo dito. Hindi lamang po yung mga naiisip natin mga pare. Hindi lang po sila ang servant of God. Any one of us can be. Pero dapat tama ang iyong motivation o yung desire mo. And unique, ang objective mo is act and think na ikaw ay servant, hindi ka master. At never kang magiging master. Even of your own selves. Tandaan po natin na. Kaya di ba,
follow me. Pag sinabi ni Jesus Christ na follow me, wala na yung dati mo, pati yung mga pinapangarap mo, wala na. Si Lord na ang bahala sa'yo. Kasi nga, naniniwala ka, nanampalataya ka na si Lord ang bahala sa'yo. Alam ni Lord kung ano ang mga pangangailangan mo, kahit ng mga mahal mo sa buhay. So tingin niyo ba, si Lord na pag nagpalo ka kay Lord, or you will be a servant of God, it will be, yung parang pagtutusa. Actually, hindi naman. Pero talaga, kung ikaw ay na kay Lord na, nakikita mo kung gaano kabigat ang mga suliranin, ang mga difficulties. Lutang na lutang talaga kung gaano siya kahirap. Ngayon, naiintindihan mo yung hirap, yung mga problema, at ngayon, alam mo na rin kung ano yung magiging solusyon nun. Di ba nasa Bible na nga lahat ng kasagutan, kung gusto mo maghanap ng mali, makakita ka mali. Kung gusto mo makakita ng tama, makakita ka ng tama. Agree po ba kayo doon? Amen. And then, serve the way Jesus did. So, di ba, katulad sa passage natin, sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to serve, but to serve. Did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom to many. Parehas din po yan sa Matthew 10:28. Diba? Dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Kristo. Diba? Siya ang pinaka dapat nating tularan, na siya nga Diyos na siya anak siya ng Diyos, pero nagpakatawang tao siya. Para, magsilbi. Paano ba yung magsilbi? Tandaan po natin yung sa Bible Project, sa John po. Na-share ko din po yun Yung naghugas si Jesus na mga paa ng mga disipulo. Imagine niyo po yan. Sila po ay nag-travel. Ang kanilang mga paa talagang putik-putikan. Tandaan niyo po, hindi po uso ang semento ng araw. Mga bato-bato yan, mga malulupat, malikabok. At sa kinaswerte yan, baka may mga paltos-paltos pa yan. Pero di ba, kakain sila, mga nakapwesto na lahat ng mga disipulo, di ba? Kasi kakain sila, sabi nila. Pero ano ginawa ni Jesus? Mind you, sabay-sabay sila, pare-pareho silang naglakad mo. Pero what Jesus did, di ba, kumuha siya, inayos niya, at hinugasan niya yung paa, lahat ng kanyang mga disipulo. Kayo ba kaya niyo? Yun nga lang, meron kang hindi na nagustuhan na, talagang pantik na agad yung mo Ito kaya ba natin ito gawin? Maghuhugas ka ng mga paa yung mga milya. Tayo nga, pag yung sumasakit. Buti nga kayo, na-less yun Yung galing kang haksa, kayo pupuntang portas nung araw, ang amoy niyan talagang, alam mo yun, talagang sumisipaw, talagang sinisikmuraan ka sa tindi ng amoy. Diba? Diyos ko, parang kulang na lang talagang yung, minsan pa nga talagang may pamura na Dahil sa pagkabigla ng pagkakaan ng amoy. Amoy pa lang yun. Kaya ba natin ito magpakababa? Isipin po natin na hindi po ang pagiging servant na you need to think of yourself, less of yourself, but to be yourself to be less. Hindi po isipin ang sarili nyo, not to think of yourself, not to think of less of yourself. Hindi po ganon. But to think yourself less. Paano yung example nun? Think of your, less of yourself. Less of yourself. Una yung less bago yung sarili. So, less of yourselves. Paano po yun? Huwag yung isipin na ganon. Na,